for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po muli sa inyo mga magulang ko at kapatid. Sa oras pong muling ito, tayo ay mag-aaral ng isang verse sa Bible. At bago po natin tayo po magsimula, tayo po manalangin saglit. Amang Diyos, salamat pong muli sa pagsama mo sa amin sa oras na to. Muli, kami ay humingi ng iyong patnubay at pangunawa sa bawat babasahin natin sa aming pag-aaralan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inyo pinagkakatiwala kabuuan ng aming pag-aaral. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. So, ang ating pong text ay magmumula sa Luke 11, verse 5 to 8. Hindi ko na po siya babasahin, basahin nyo na lang po, ulitin ko na lang po, Luke 11, verse 5 to 8, At bigyan ko na lang po siya ng isang buod at praise para hindi na natin basahin ang ating verse na sinabi. Ito po ay patungkol sa isang kaibigan na humihingi ng tulong o tinapay sa kanyang kaibigan sa hating gabi. Natutulog na yung kaibigan nung lumapit itong kaibigan na to na humihingi ng tulong na pahiramin ng tinapay. Okay? At ito pong verse na ito, bago niya ito sinabi ni Jesus Christ. Actually, Jesus Christ talaga nagsabi nito. Ito po ay sinabi niya pagkatapos niyang ituro kung paano manalangin, paano niya tinuro ang manalangin ang mga kanyang mga apostles, kanyang mga alagad. Ngayon po ay kanyang sinunod dito na sinabi niya na talaga may isang magkaibigan na nangailangan ng tulong yung isa sa kalagitnaan ng hating gabi na natutulog na yung kanyang kaibigan. At sabi doon na bagamat hating gabi na at ayaw niyang magbukas itong kanyang kaibigan, pero dahil siya ay mangungulit at siya ay kaibigan, ay siya ay pagbibigyan nito, magbubukas siya at pagbibigyan nito. So, isa pong bagay ang nakita ko dito sa ating pananalangin. Okay? Pansinin natin yung inihalimbawa ni Jesus Christ dito ay magkaibigan. So, ibig sabihin may relasyon. At hindi po basta kaibigan, kundi malalim ang pagkakaibigan nito dahil kung ito ay mababaw na pagkakaibigan lang, kung ito ay ilang buwan lang, ay malabong ito ay pagbigyan. At kahit siguro sa ating panahon ngayon, halimbawa may kakilala tayo, mga isang buwan pa lang natin kakilala, tapos tayo gagambalain sa gitna ng gabi, or kahit nga hindi siguro sa oras ng gabi, kundi sa yung pag ikaw ay mangungutang ka agad sa'yo, parang ikaw madidismaya doon sa bago mong kaibigan, diba? So ibig sabihin, ito ay may malalim na pagkakaibigan dahil isipin mo naman, hating gabi nalalapit sa kanya. At syempre kung kahit itong hingi ng tulong na to, kung siya ay walang malalim na relasyon dito sa kanyang kaibigan na to, ay nakakahiyang lumapit sa kanya, di ba? So, ipinapakita po na sa atin dito na kung tayo ay lalapit sa Panginoon, tayo lalapit sa Kanya, dapat sigurado tayo na may relasyon tayo sa Kanya. Okay? So, alam naman po nating lahat na kapag tayo ay tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, siya po ay tayo po ay may isang relasyon sa Kanya. Siya po ay naging tatay natin at siya ay ating kaibigan. At alam po naman natin na ibinanggit sa Kanyang salita na tayo ay tinuturing niyang kaibigan kung tayo ay tayo ay sumusunod sa Kanya at tumatanggap sa Kanya. So, yun po yung una kong nakita na kailangan natin kapag tayo mananalangin ay meron tayo nun na relasyon sa Kanya. And pangalawa, dapat tayo po ay medyo makulit, 'di ba? At hindi tayo nahihiya sa Kanya kung tayo ay hingi ng tulong, Dahil sa ito sa oras, sabi nga dito, parang pinakita niya na hindi natin isipin na magagambalan natin ang ating Panginoon kapag tayo nanalangin. Kundi kagagalak pa niya 'yon, 'di ba? Kasi kung tingnan natin yung magkaibigan, nagawa niya dahil sa pangungulit niya at dahil may relasyon sa kanyang kaibigan ay tinugon siya. Ibinigay yung pangangailangan niya, 'di ba? Sa oras na pinakamahirap na oras. Ako sabi ko nga, kapag ikaw tumawag sa akin ng lagpas 9 o'clock, hindi kita masasagot kasi nakalayo sa akin ang cellphone ko. So, yun So, napakahirap isipin na ganun yung ginawa niya, ganun yung basta ganun na lang yung relasyon nilang dalawang magkaibigan dito sa istorya. Kung
kung mababaw lang yung pagkakaibigan nito, sure ako na itong pagkakaibigan nito ay malalim. Okay? At talagang hindi siya sumuko kahit na ano yung sinabi nung kanyang kaibigan na kami ay natutulog na, 'di ba? At katabi ko na ang aking mga anak, pero dahil nangulit, hindi sumuko yung kaibigan niya. 'Di ba? At ibinigay. So tayo po bilang mga Kristiyano na nananalangin, wag po tayong sumuko. Manatili lang po tayong nananalangin, nagtitiwala sa Kanya. At maraming pagkakataon ko na pong napatunayan yan sa aking sarili na nanalangin kami. Hindi siya madali kaagad binigay. Taon, minsan na nga, nalimutan na namin na yun pala yung matagal na namin pinapanalangin. Pero ibinigay ng Panginoon. So, wag lang po tayong sumuko. At manampalataya tayo. Tuloy-tuloy lang ang panalangin natin. Diba? Manalangin tayo hanggang sa may makuha tayong katugunan sa ating Diyos. Katulad ng isang kaibigan sa isang kwento na to ating pinag-usapan na hindi siya sumuko at hindi siya nabigo sa kanyang kaibigan. Yun lang po, at sana po tayo may natutunan. Tayo po muling manalangin. Amang Diyos, salamat po sa kaming natutunan na sa aming pananalangin na huwag po kami sumuko. Matagal mang katugunan, pero alam po namin ito tutugunin mo. Dahil hinihintay po namin, ikaw po ay patuloy na naghihintay at nag-aabang sa amin na sa aming mga pananalangin ay kami tutugunin mo sa tamang oras, tamang pagkakataon at tamang panahon. Salamat po Diyos. Ito po muli ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.